based on experience, pag halimbawa na lang ho, we ask for information, it takes about 2 months po, Madam Chair, before the information gets back to us. The implementation of those warrants, medyo matatagal lang because it would go through several countries. It highlights the problem po talaga ng jurisdiction over the platforms. Sinukuna ng magulang sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang electronic gadgets ng estudyanteng suspect sa insidente sa loob ng Ateneo de Zamboanga Junior High School. Ito ay para sa isasagawang digital forensic examination upang matukoy ang motibo sa naganap na insidente sa loob ng campus. Si Sheena Torno sa report. Pinalakay sa isang pagdinig sa Senado ang insidente sa loob ng Ateneo de Zamboanga Junior High School na kinasawi ng 2 estudyante maging ang sospek. Lumabas sa pagdinig na hindi dumaan sa security at regular na inspeksyon ang grade 8 student na sospek nang pumasok siya sa nasabing paaralan. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan niya na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Paliwanag ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University, hindi mahigpit ang protocol dahil visual search lamang ang ginagawa sa mga sasakyang pumapasok sa loob ng campus. Bagay na pinuna ni Setter Erwin Tulfo. May lapses po sila. Pag nakakotse daw, diretso sa hallway yung bata sa classroom. Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pag mamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya, diretso na sa hallway. Tugon naman dito ng ADZU. Ateneo de Zamboanga University have 3 campuses. And we have around 25 security guards. They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus. For those who don't have their own family vehicles to bring them to school, talagang kinakalkal talaga yung mga bags. Gayunpaman, nagpapatuloy ang investigasyon sa posibleng kakulangan sa seguridad ng pamunuan. Sa kabila nito, ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa pagdinig na voluntaryong isinuko ng magulang ang electronic gadgets ng sospek. Last night, with the consent of the parents, they have already turned over the mobile phone and laptop of the CICL for forensic examination. And we have to wait for the result of the forensics. Bagamat nasa kustodiya na ng pulisya ang mga electronic gadgets, kinakailangan pa rin ng warrant to examine computer data o WECD o Digital Return Authorization mula sa korte. Ito ay upang matiyak na legal ang pagsusuri, hindi mabasura sa korteng makukuhang ebidensya at maproprotektahan ang privacy rights ng minor. Sa panig naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, aminado silang malaking hamon ang pagkuha at implementasyon ng cyber warrant. Based on experience, pag halimbawa na lang ho, we ask for information, it takes about 2 months po, Madam Chair, before the information gets back to us. The implementation of those warrants, medyo matatagal lang because it would go through several countries. It highlights the problem po talaga ng jurisdiction over the platforms. Sakaling mapabilis ang pagkuha at implementasyon nito, malaking tulong ito upang mabusisi ang internet search history, social media accounts, mga mensahe at online interactions ng estudyante. Ito'y upang matukoy ang motibo sa naganap na insidente sa loob ng campus ng Ateneo de Zamboanga University. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan din ng CICC sa Meta upang i-take down ang livestream video na kumalat sa social media. Pag-amin pa ng CICC na wala silang kapangyarihang personal na i-take down o tanggalin ang video sa anumang social media platform. That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms. Kasi ang balita ho namin hindi lang ho sa Meta tsaka sa Facebook nag-live yung bata. It was shared also sa isang website for this particular incident. Watch people die.
Isinusulong ng CICC na magkaroon ng Pilipinas ng legal na jurisdiksyon o mandatoryong regulasyon sa mga dayuhang messaging platform na nagpapatakbo sa bansa. Hamon din anyang pag-extract ng ebidensya dahil ang mga ginamit na chat at messaging apps ng estudyanteng sospek ay pagmamay-ari ng mga dayuhang kumpanya gaya ng Messenger, Telegram at Discord. Matatandang una na ring lumabas sa investigasyon na pagmamay-ari ng ama ng sospek na District Commander ng Enforcement and Security Services ng Bureau of Customs Zamboanga ang armas na sangkot sa insidente. Bukod pa rito, isa rin sa mga tinitignan ng mga investigador ang posibleng pagkalulong sa online game na Roblox ng estudyanteng sospek. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.